Good day mga kapatids. Meron tayong umorder sa atin, si Sir Montis Apollo. Thank you, sir. Umorder siya sa atin ng tracker natin, 4 na piraso, mga kapatids. So, testing muna natin to bago natin i-ship kay sir para matest natin kung okay yung mga tracker natin. Tayo sa LBC, ship na natin to today. So, ito na mga kapatids, nakakabit na natin siya sa charger. So, ganyan siya sa first time na isasaksak natin. Kapag nagcha-charge, nakailaw yung red light niya. Tapos pag full charge, mag-off na yung ilaw. So, sa first time, kailangan natin siya nakasaksak sa charger para mag-activate yung tracker natin. Next step natin, scan natin tong QR code. Ayan. Okay, scan. Tapos, open URL. Tapos, punta tayo sa Play Store. Install natin tong Smart Tag. Tapos, open. Open natin Smart Tag. Agree. Ayan. So, may konting step-by-step tutorial dito. Paano mag-bind ng device. Ayan, indicator, battery, address, kung nasan kayo. Okay, next na ulit. Start na. Okay. Gagawin natin while using the app. Using natin. Okay. So, next step is pipindutin nyo itong tatlong dot na to. Tapos, binding device. Turn on natin yung Bluetooth ng cellphones natin. So, turn on. Allow. Okay, allow. Okay, pag may lumabas na dito, ayan, local tag, ibig sabihin, detect na ng cellphones natin yung tracker natin. So, select tag lang tayo. Piliin nyo lang yung birds. Ayan, yung bird. Lagay nyo na yung lock name nyo or kung ano gusto nyo lagay nyo dyan. Tapos yung contact number nyo dito sa mismong cellphones kung nasaan yung app na in-install nyo para magbigay siya ng signal kung nasaan na yung ibon natin. So, ito na siya mga kapatids. 9 letters lang yung available na pwedeng ilagay natin dito sa name. Tapos, lagay natin cellphone number natin, binding natin, connection, and then natin binding. So, ito na siya mga kapatids, Montis. So, ito yung first tracker. Ito yung lugar namin. So, makita nyo na siya dito, mga kapatids. And ito na siya sa map. Pag-activated na siya. And yan yung makita nyo dito sa app. Tapos, bago nyo bago i-training or sakay sa truck yung mga kalapatay natin na may tracker, lagi nyo i-check dito sa icons na to. So, click nyo yan. So, dito, ang purpose nito, i-call nyo siya para ma-check nyo kung maganda yung signal ng tracker natin or may error. Pag clinic nyo yung call, ayan. Ayan. So, device successfully responds. Ibig sabihin, nagre-response yung tracker natin. In case mga kalapatids na mag-error siya, ang gagawin nyo is mag-unbind kayo. So, unbind nyo siya. Okay, sure nyo lang. Ayan yung pag-rebinding. So, wala na siya ulit. Hindi na siya connected dito sa cellphones na to. So, wala na siya dyan sa map. Dahil tinanggal ko siya 4 na Montis device. So, check muna natin to si 4. Kasi kakabit lang natin sa kanya. So, ito mga kapatids, si Montis 4. Pag kinol natin siya, ay connected na rin siya dito sa device natin. So, yung mga kapatids, ang proseso kapag mas maraming tracker ang ikakabit nyo. Ito yung example kung paano siya mag-install. So, 4 yan. Tapos, in case na gusto yung mag-update ng firmware, pero ngayon, okay naman yung firmware natin. So, ito naman is para makita nyo, shortcut to map. Click nyo yan, mapupunta kayo sa map. Yan, mga kapatids. Tapos, ito yung mga functions ng mga icons na to. In case na naka-zoom out, click nyo itong target. Yan, mapupunta siya sa mismong tracker natin kung saan malapit. Tapos dito, indicator ng battery, yung address kung nasaan yung tracker, tapos yung update niya, pati oras.
Tapos, ito naman, itong arrow sign na to, yan. So, Google Maps or Waze. So, yun yung shortcut niyan. Etong Waze na to, hindi pa natatry, pero ito sa Google Map. Yun nga yung mapupunta kayo sa dito. Yan. Rekta. Sa Google Map kung nasaan kayo. Yung location show. Kung accurate ba yung tracker natin. Ayan, for example, ito yung lugar ko. Chatski. Ayan. So, sa hindi nakakalam ako si Chatski Love. Yung page ko dati. Ayan. So, nasa map tayo. Pwede din i-check sa Google Map. I-click nyo lang yun. At para ma-check nyo kung accurate yung tracker natin. Okay, tapos on lang ulit natin yung tracker natin. In case na i-release na yung ibon or nag-training kayo, mga kapatids, at gusto nyo na makakita kung nasan yung ibon, ito i-click nyo, itong may zigzag line. So, dyan yung makikita kung nasaan na yung ibon, yung dinaanan niya. Pag-click nyo yan, makikita nyo may track line na siya ganun. Yung mga dinaanan niya, papakita na niya. May mga instances, mga kalapatids, na may map or area dito sa atin sa Pilipinas na hindi nila matatrack. Merong possibilities na mangyari yung gano'ng mga kalapatids. So, dito nyo i-click. Sa atin kasi wala pa akong tracking kasi yung tracker natin nandito lang sa bahay. Tapos dito, may date siya and time. Yan. So, matatrack nyo yung araw-araw na nilipad ng ibon. Para in case na magme-meet tossing kayo, pwede nyo i-check, i-double check ulit kung saan sila dumadaan. So, ma-map nyo ulit kung saan nyo ipapawalan yung ibon natin pag nagtotoss na ulit tayo. So, isa din to sa naging magandang purpose pagka magte-training tayo ng ibon. Makikita nyo kung saan sila lumilipad, saan sila dumadaan. So, makikita nyo kung saan yung makita natin kung nag-improve yung mga ibon natin sa pag-uwi nila sa loft natin, yan, mga kalapatids. In case na bubiyahe tayo, orasan natin, arrival time, makita natin dito kung anong oras dumating. Okay, mga kalapatids. So, dito yan i-adjust. Yan. So, no data kasi wala pa tayong record sa paglipad ng mga kalapati natin. Ayun, mga kalapatids. So, in case naman na mag-unbind kayo, so, double check ulit natin. Mag-unbind kayo ng device. Ganun lang ulit kasi kailangan ko siya i-unbind dito sa cellphone ko kasi pag dinala doon kay sir yan, connected pa rin sa akin. So, i-unbind ko na to isa-isa. Tapos, ibabalot na natin. Dali natin sa LBC. At ipapadala natin kay Sir Montis Apollo. Sir Montis Apollo, thank you, sir. So, punta tayo sa LBC. Tara, ipack na natin ito, mga kapatids. Made in ano ba to? Japan? Import siya. Import pa. Sir Monty, yung tracker natin. So, thank you, Sir Monty. Sa LBC natin pinadala. Thank you.